bakit diba? Yung mga babaylan nila, mga witch doctor. Pero ba't nandun sa metabase nila? Wala naman dati. Meron. Mamaya turo ko sa inyo. Meron instrumento din yung pamulot ng pulo. Yung gaman kung tawagin. Malamig ang weather nila pero topless yung mga babae. Normally, kung mapapansin nyo, yung handle ng gangsa, bungo ng tao. Human bone yan. Yung mga napugot na ulo, yung mga panga, yung mga ganun. Yan. Si Juliet Bien ng DAC, nagtuturo siya niya, may UP Conservatory siya. Pareho kaming na-under kay Dr. Maceda, yung National Artist for Ethnomusicology. These are the musical instruments. Mapansin nyo, walang boss sa gitna. Yun yung gangsa. So, malalaman yung Philippines, melting pot ng gong culture ng Asia. North of the Gulf of Tonkin, lahat ng gong, flat, walang boss. South of the Gulf of Tonkin, may boss na, may mga utong na yung gong. Ibig sabihin ng southern gong na yun. Itong mga gong na to, characteristic na gong ng North of Vietnam yan, hanggang Tibet, China. Ganun ang karakteristik niyan. Tapos pinapalo siya. May mga cadence yan eh. Ginagamit din niya sa pang-message yan eh. Nagpapagawa kami ng Nina Juliet eh. Umorder na kami. Pero isang set ng gangsa kasi ngayon na mga 40,000 pesos na eh. Kasi itotono pa nila. Kasi yung traditional na gangsa nga, may kalimitan na ng handle. Lalagay yung handle para hindi malalaglag. Mga buto ng tao. Mga napugot nila. So ito, mga ritual nila sa yung for appeasing the spirit, gano'n. Ayan, yung typical southern gong, may boss. Yung mga agong. So, malakas ang animist culture sa atin. Bahala ng agong yan. In fact, I have 2 agong ginagamit sa pahinungod sa street kids. Magtuturo na naman kami. Nung nagkagera sa Mindanao, halos ginana na sa Manila ang agong binibenta na. Gaya nito, ang unang nagsuot ng pantalon sa Pilipinas, sa taga-Subo. Kasi sa Chinese nila nakuha yung, kung tawagin namin yung sawal, yung salawal, yung pants na unisex. Itong upper garment ng mga babae, kung tawagin yung bajilapi. Bagay yan sa mainit na weather ng Sulu Archipelago. Ginagamit din nila yung mga ganyang sayaw sa ritual yan eh, para pagkagaling sa may sakit. Kasi malakas din ang animist. Pag nag-blend yung animism tsaka yung Sunni Islam, ang tawag doon, pasisir Islam. Kumbaga sa Catholicism, di ba, may po-Catholicism tayo. Ang Islam meron din. The Sunni plus animism becomes pasisir Islam. Sa Indonesia, mystical yung religion nila, may influence ng Hinduism, kung tawagin nila Abangan, Central Java. Normally, ang costume dito, typical dito sa mga Samal Padyaw. Kasapto na naman ito ng kulitang, ay yung mga malong. Yan, mga hanubin malong yan na gawa sa silk. Ito yung typical na ancient kulitang eh, malalapad siyang malalaki. Kasi ngayon yung maliliit na kulitang na binibenta, manipis na siya, tsaka elaborate na yung design. These are the original. Wala ka na mabibili nito ngayon, museum pieces na to. Maski yung kulintang na pinabili ko noong 1995, hindi na raw gumagawa ngayon. Makapal yung metal ng kulintang na ginagamit natin sa pahinunod for the street kids. This is typical Maguindanao design. Tsaka yan. Normally sa mga Maranao, pag hindi nagbebelo, malalaman mo yung may asawa at wala. Kasi may mga asawang babae, yung pusod niya, nasa isang side ng ulo. Merit na yun. Pero ngayon, naging orthodox sila eh. Halos, pag pumunta ka ng Marawi, lahat ng babae nakabelo na eh. Siyempre, ito yung Christian influence sa akin, mga santo-santo. Ito yung pagdating na Easter. Yung palaspas? Domingo de Ramos. Bibigyan siya ng palaspas. Ito yung mga libangan ng mga mayayaman ng araw, piano o alpha. So, nag-evolve din yung Filipino dress, diba? Yung pangitaas na sa yung baro, sa kasaya.
Actually, embroidery natin itong binubutas ng tela, diba? Kung tawagin kalado. Embroidery kasi para sa may tapis, may saya, may panuelo. Ito yung sample naman nila ng ano, yung pabasa. Ganun. Yung passionist. Ito din nasa dito. Ay, ano na yun? So, supposed to be dapat may proper explanation. Tapos dito, nagtataka ko, nilagay sila ng sample ng mga static mountain people. Sa atin, dito lang naglagay ng retablo. Ang isang tulino. Ang unang carver natin, yung Chinese. Hindi pa sabi sa ano, yung Filipino as a fund of working on soft material at saka future of smallness. So, in the 18th century, sabi ni Nico King, naging brilliant tayo sa na-master natin na wood carving, pero hindi tayo nag-improve, di ba? We tend to rot. They develop for decade and decade.